Ang mga handog sa pagtatalaga sa altar. Nang ganap na matapos na ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Gayon din ang mga kagamitan doon, ang altar at ang lahat ng kagamitang ukol dito. Nang araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng sensus ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malaking kariton at 12 toro, 1 kariton sa bawat 2 angkan at 1 toro sa bawat angkan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa paglilipat ng toldang tipanan. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga Levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain." Kinuha nga ni Moises ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga Levita. Ang 2 kariton at 4 na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gershon. Ang 4 na kariton at 8 toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron. Hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inililipat ang mga ito. Ang mga pinuno ng Israel ay nagdala rin ng kani-kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa kanila na sa loob ng 12 araw ay tig-iisang araw sila ng paghahandog para sa pagtatalaga ng altar. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng kanilang paghahandog. Ito ang kabuuang handog ng mga pinuno ng Israel nang italaga ang altar. 12 malaking platong pilak at 12 mangkok na pilak na ang kabuuang timbang lahat-lahat ay 27.6 kilo. 12 platitong ginto na ang kabuuang timbang ay 1,320 gramo. Ang mga ito'y puno ng insenso, 12 toro, 12 tupang barako, at 12 kordero na tig-iisang taong gulang, kasama na ang mga handog na pagkaing butil. Ang lahat ng ito'y para sa mga pagkaing handog. Labindalawang kambing bilang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan, 24 na toro, 60 tupang barako, 60 kambing, 60 kordero na tig-iisang taong gulang. Ang lahat ng ito'y bilang mga handog pangkapayapaan. Nang pumasok si Moises sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng 2 kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan.